favorite na topic itong si Martin Romualdez. Gob, sinabi ni Martin Romualdez na hindi daw siya ang mastermind. Pakinggan po natin itong sinasabi niya, Gob, na I will not go down alone. Yan. Replay nyo nga yan bago mag-comment si Governor Chavit. Story, tarnishing my name and my reputation, then I'm telling everyone now, I will not go quietly and I will not go alone. I will not be the fall guy for other people's corruption. I have been in public life long enough. I have seen enough. I have heard enough. I know many things about this current administration and past administrations as well. And I say this carefully. If this matter is to be handled as a legal issue, then let it be handled legally, soberly, and according to evidence. But if certain people insist on waging this in the court of public opinion, then I will have no choice but to defend myself publicly as well. To the Ombudsman, I say this with full respect. If your office truly believes in justice, then follow the sworn statements, follow the records, and follow the evidence all the way. Do not stop where it is politically convenient. Do not settle for the easiest headline. Do not confuse public pressure with prosecutorial duty. What I ask of the office of the Ombudsman is simple. Follow the rule of law and due process. This is a serious matter and it should be handled with seriousness, not with haste. Hindi daw siya ang mastermind, Gob. Anong comment mo dito? Nung hindi siya mastermind, sinabi na niya umpisa natin. Ang ombudsman, kakasuhan namin si Martin Romualdez dahil siya tinuturo mastermind. Sumagot na si Martin. Hindi siya bababa mag-isa. Dahil Sasabihin niya totoo, hindi ako mastermind. Ang nakawan dyan, public organizers and executive. Sino ang executive? Sino? BBM. Si BBM ang executive. Pero hindi niya sinasabing pangalan ni BBM. Panakot lang niya. Ayun, natakot sila. Palagay ko, nagkaregluhan na. But why do you say that? Palagay mo? Hindi na tinuloy. Wala nang balita. Sabi ng ombudsman, kakasuhan namin. Meron siyang department, hold order. Oh. Tapos wala na. Huminto na. Oo nga, no? Tahimik. Ombudsman Remulla, Boying. Ombudsman Boying Remulla. Sir, bilib pa naman ako sa iyo. Dapat meron kayong parang weekly bulletin ng Martin Romualdez case dahil ito po yung pinaka-popular nyo na galaw ngayon. Kung gusto po ninyong tumakbo yung kapatid nyo na si DILG Secretary, dapat announce nyo naman sa publiko kung ano talaga ang status ng kaso ni Martin Romualdez, lalo na po yung plunder. Kasi ang plunder, Gob, di ba, wala ang piyansa. Kayo nga, pinapailan din nila noon Dito pa naman ako. Oo nga. Ibig sabihin, hindi totoo. Palakot lang sa akin. Nakapile, hindi ginagalaw. Para lang masabi na sa bakot tao. Para may black mark lang kayo. Black mark. Ngayon, ginagawa na naman nila kay Martin Romualdez. Kasi sabi ni Martin Romualdez, marami akong alam sa administrasyon na ito. Ayan. Kaya sinasabi ni Martin Romualdez na pag ako babagsak, hindi lang ako. I will not go down alone. I will take you with me. Yan. Hindi niya sinabing I'll take you with me, pero yun ang ibig sabihin ng I will not go down alone. Di ba? Saka he made mention already, involved ang public works and highways, nagpangalan siya ron, at executive. Sino yung executive? Oo nga. At saka, di ba, Gob, ang pumirma naman ng budget ay si BBM. Yes. Hindi naman mangyayari yun kung yung mga unprogram funds na kinonvert sa flood control, na kinikbakan nila, naging ghost project. Hindi naman mangyayari yun kung walang pirma si BBM, hindi po ba? Sa budget na yan. Kasi ang ombudsman, ginawa niyang allegation, isa sa mga cause of action ng ombudsman, na si Martin Romualdez, hindi pwedeng hindi niya alam na nakapasok na doon yung mga pondo para sa kanilang pinaplano na magiging ghost project. Yun ang sinasabi ni Remulla. Na from the start, kaya conspiracy, from the start, alam na, may blessing na at may ghost signal kay Martin Romualdez yung lahat ng ginawa ni Saldico. Alagay niyo, Gob, si Saldico gagalaw ng walang kumpas ni Martin. Hindi niya magagawa lahat yan kung walang utos sa kanya. Ginawa na lahat yan dahil utos sa taas. Kaya nakapag-generate sila ng maraming cash. Dahil yung sinabi ni Saldico, re-record ko lahat. At kinumpare ko sa GAA, nandun lahat yung sinabi niya. Tatlo lang tinanggal ni BBM. 100 million sa Cebu, 800 sa Abra, 250 sa Palawan. Yun lang tinanggal.
sa buong sinabi ni Saldico. Nandun lahat. So, pinirman din. Eh, yung 100 billion na insertion, Nandun. na sabi ni Yun Saldi, nga. hiningi ni BBM at Yun, ni yun, BBM yun. Secretary. Nandun, nakasaksak ka. Nandun. Ang mali nila, pinablis yung DA. Nandun lahat. Oo. Hindi naman pwede hindi i-publish yun. Di ba? Dahil gusto nilang transparent, transparent nandun na eh. Kita mo Oo. na eh. Kaya nga, wala na, hindi na natin nakikita si Secretary Pangandaman. Nasaan na pala yun si Secretary Pangandaman? Hindi pa yan siya kasali sa mga kaso? Kasi ba't yung Undersecretary Trijib kasama? Yung Undersecretary Bersamin kasama? Eh siya, na-mention din ni Saldico, hindi naman kasama. Si DBM Secretary. Walang kinakasuhan except kung kukontra ka. Yun. Kasi ngayon nga, si Michael Defensor, di ba mga kaibigan? Michael Defensor at ang asawa niya, ay biro mo ba naman yung nakakatakot naman yung kaso dyan ng NBI? Trafficking, grabe naman kayo ah. Tumulong pa ako dyan kay Senate President Franklin Drilon sumulat ng Anti-Trafficking Act na batas na yan. So, ang pwede lang mangyari, dapat makialam ang military and police. Sabihin lang nila ayaw nilang graft and corruption. Ayaw sabihin. Huwag niyong sabihin na mag-withdraw kayo. Sabihin niyo lang, ayaw sabihin. Bakit? At masosolve ka agad to kung magsabi ng totoo si Senator Ping Lacson. Yun. Kilala ko yan. Alam niya. Bakit hindi? Kung sabihin lang niya, tapos na. Ano po ang dapat niyang sabihin? Sabihin lang katotohanan. Dahil siya, mahusay na pulis yan. Kilala ko. At bilib ako nung araw, talagang hindi na, natitinag. Ngayon, kung ipagpipilit niyang pagtatakpan ang katotohanan, masisira po kayo. Kaya, sana magsabi ng katotohanan, tapos na. Kasi nga yung 18 na security guards ni Saldico na dating mga Marines ay hindi naman pinatistigo ni sa Blue Ribbon, ni Ping Lacson. Sila pa inimbisiga. Sinisira nila credibility Sila nila. pa ngayong kakasuhan. Wala silang may kaso, pero sinisiraan sila. Si ganito, hindi ganito. Ngayon na may ombudsman complaint na ang kinukot doon ng ombudsman ay yung testimony o affidavit ni Gutesa doon sa Blue Ribbon ni Ping Lacson. Hindi po ba sa akin, in my opinion, dapat that's already a basis for Senator Ping Lacson to call also the 18 security guard and Marines ni Saldico? Kasi nagko-corroborate yung statements nila eh. Pare-pareho nga kami. Gusto namin tumestigo. Gusto tumestigo yung mga Marine. Ayaw naman kami tawagin sa Senado. Correct. Well, I still hope na tawagin ako ni Senator Ping kung gusto niya talaga malaman ang katotohanan. Hindi ba sir, dapat nagtestigo na kayo, nag-ano na kayo doon as parang tinawag yata kayo doon? Tinawag ako. Nagpunta ako sa opisina niya dahil alam ko na ibang klaseng tao si Ping. Naniniwala ko noon. Kaya sa kanya ako dumiretso. Gusto kong tumestigo sa inimbestigan yung flood control ako. O sige, schedule natin. Gumawa ka ng affidavit mo at i-schedule ko. Sumulat. On record. Sige. Inimbita ka namin sa April 14. Pero April 7, submit mo yung affidavit mo April 7 before 5. So April 7, gumawa ka affidavit. April 7, umaga, wala naman tao doon, wala sila ron eh. So, nagantay ako sa yacht club. Pagkakain ko, pupunta na ako, meron na sulat sa bahay, 9 in the morning, the same date, cancel. Oh. Paano ko isasubmit? Nasa record yan. Pinakita ko kahapon ng record eh. Tapos wala pong notice sa inyo na... Ang masama sinabi na wala raw akong affidavit na sinadmit. Paano ko mag-submit? Kinancel the day na isasubmit ko. So pwede pa rin pong isabit. Oh, anytime. Pero kailangan naman sana ay may kung na-cancel po 'yon, kami po mga abogado gano'n pag kina-cancel po ng judge ang aming mga hearing, mayroon po kaming notice kung kailan uli yung hearing. Di po ba? Ganun yung Blue Ribbon Committee, yung rules dyan, palagay ko magkapareho lang. Di ba? Importante kasi sa right to public information at due process na may notice. Yan po ang sinasabi ni Governor Chavit na magsasabit na siya ng affidavit niya on the same day, naghihintay lang naman siya sa malapit sa Senate, yung pala, kinancel yung hearing kung saan siya magsasabit ng kanyang affidavit. Pero umasa pa rin ako na kung magsabi siya ng totoo dahil parang wala lang naniniwala kay Senator Lacson ngayon dahil sa pagtatakip sa mga testigo. Pero kung sabihin niya totoo,
na pagkakilala ko sa kanya, lalabas lahat ang katotohanan. Oo. Ako din, At sir. Believe ako dyan babalik ang noon. popularity niya kung sabihin niya ng tama. Yun ang akala ko nung naging chairman siya ng Blue Ribbon. Blue Ribbon Committee. So, I'm still hoping na ituloy niya yon, sabihin ng totoo, tapos na ang boxing. Pero, At hindi po pwedeng patagalin ng ganitong gobyerno dahil sirang-sira na po tayo. Ang utang natin, 19 trillion. Mo. 2 trillion yearly debt payment. Saan po- Nababaon na tayo sa utang. kaya po itong 2 trillion na bayarin sa mga utang, yan po talaga nagbabaon sa atin maliban sa korupsyon. Yan ang sinasabi ni Governor Chavit Singson na hindi na pwede talaga ito. Baon na sa utang, korupsyon pa rin. Hindi ba, Go? Oo. Maliwanag naman yung ang proseso ng paggawa ng budget. Unang-una, ang budget ng Presidente. Tatawagin lahat ng departamento, anong budget nyo, yun ang isasubmit muna. Sa House of Reps. Ang masama, yung PhilHealth. Kinuha ang pundong PhilHealth, more than 87 billion, pinabalik sa Treasury para punduan ng mga flood control. Yung insurance ng mga bangko, PDIC, more than 100 billion, binalik sa Treasury para gamitin sa flood control. Oh, So, yung budget, gagawin ng Presidente, sasubmit niya yung sinabit ng mga department head. Yung PhilHealth, humingi ng mas mababa sa ginawa nila, 80 billion or something. Pagkatapos doon, dinala sa Congress. Nandun yung request ng PhilHealth. Pagdating sa Senate, nandun. Kita ko lahat eh. Sa BICAM, nandun. Nung bumalik kay Presidente, tinanggal. Yun. So, zero budget noong 2025 dahil doon ginawa ng malaking nakawan sa... kasi mag-election yun, Gob. What's important about 2025 is, that is an election year. Kaya, pinagkukuha yung mga pondo na yan na sinabi nila, excess. Hindi naman po yun excess eh. Reserve funds po yun. Eh, lalo na po yung PhilHealth, hindi naman po yan excess. Pera Kasi ng tao PhilHealth yan yun. eh. Pera ng tao yung PhilHealth. pera ng tao yan. Kontribusyon ng maliliit na Oo, tao. Tama. At saka special law po yan eh. May special law po yan. Kaya ito ngayon, may ombudsman cases na ngayon, itong PhilHealth chair at ang mga board gob, dahil sa sila'y sumang-ayon dyan. Kaya may ombudsman case na yan sila. At sana po, imbestigahin mabuti yan ayon sa batas ng ombudsman. Dahil dyan lang sa charter ng PhilHealth, probable cause na sila. Bakit sila pumayag? Board sila, bakit sila pumayag na kunin sa kanila? Kunin sa PhilHealth at ipadala sa National Treasury. Yung parang kaban ng bayan. Para doon kukunin na naman ni BBM ang para sa flood control. Kung saan may mga ghost project, kickbackan. Yan mga kaibigan, ang drawing dyan. Di ba? Kaya sinasabi ni Gob, hanggang ngayon yung PhilHealth hindi pa buo binabalik. Hanggang ngayon yung PDIC pa buong bumabalik. Ito pa Gob, may isa pa. Yung Maharlika. Ilang bilyon yun. Maharlika funds. Hanggang ngayon, wala naman tayong alam na saan na ito in-invest ang Maharlika funds na kumita. Sweldo tayo ng sweldo dyan, buwan-buwan. Balita ko, 1 milyon, isang buwan ang sweldo ng chairman dyan. Naku po, grabe naman kayo. Ginawa nyo pang milking cow ang Maharlika funds na pet project ni BBM. All of this is a scheme, Gob. I think, all of this is a scheme, di ba? Na kung saan magagatasan. Itong Maharlika funds na ito, kunuha yung mga pondo, pati land bank, kung saan nandyan mga pension ko, pension natin, mga judge, mga government employees, nasa land bank. Kinuna ng pera ang land bank ngayon. Ilang bilyon yun, nilagay sa Maharlika funds. Kung malugi yan, at mukhang lugi na yan, dahil wala namang investment na tama yan. Parang labahan lang eh. Labahan lang. Galing talaga ni Governor Chavit. Parang labahan lang. Parang ginawang money laundering lang. Kaya kailangan, AMLA, para maging fair din kayo sa amin, ng mga taxpayers. Checkin nyo rin kung yan bang Maharlika funds ay money laundering scheme yan. Ganito na lang para hindi malito ang ating kababayan. Ombudsman ang nag-announce. Kakasuhan nila si Martin Romualdez dahil marami ng tumitestigo siyang mastermind ng tinuturo. May whole departure na siya. Opo. Kakasuhan namin. Bakit hindi gumagalaw ngayon ng ombudsman? Dapat isang salita lang po tayo. Kung kakasuhan nyo kung may kaso. Oo. Kung wala, sabihin nyo wala. Tapos, dahil doon, nag-trigger naman sumagot si Martin Romualdez. Hindi ako bababa mag-isa.
Kasabwat dyan, public representatives, and the executive. Sino executive? Na magbitiw na sa pwesto bilang executive secretary si Ralph Recto na dati ring finance secretary na sinasabi nila na ito yung parang kabilang sa mga responsable daw. Kaya ganito po yung takbo, tahak ng ating ekonomiya ngayon. Nababansagan nga po siya, Doc, na VAT man. Ano po ang masasabi niyo po dito? And sa tingin niyo po, sino talaga ang accountable, no? Ang kung mapag-uusapan itong mga pangyayari, mga ganap at yung mga napupunan niyo po sa takbo ng ating ekonomiya ngayon? Nabanggit ko to sa isang interview sa inyo, Advar, noon, ano, na itong mga polisiya, halimbawa na pinaniniwalaan ni Secretary Recto, itong pag-i-impose ng mga taxes, gaya ng VAT, yan yung Keynesian na policy na kung saan, yan tuloy-tuloy yung paggastos ng gobyerno, taasan ninyo yung buwis, kasi pag tinaasan ninyo yung buwis, meron tayong magagamit para panggastos ng gobyerno. Ganong paraan, no? Meron din namang isang school of thought, Admar, na kung saan, instead of i-increase mo yung taxes mo, ibababa mo yung taxes para magkaroon ng economic activity. So, sa basa ko dito kay Secretary Recto, yung kind of policies na nakita natin sa kanya over the years, no, since na siya ay naging senador, no, naging kanya ngayong experience in the executive department. What I saw is a case of policy of expansionary fiscal policy. Ibig sabihin, pag-expand ng gobyerno, at the same time, pag-i-increase ng mga buwis. No? So, there are times, Admar, na okay ba itong policy? No? Hindi ko sinasabing palpak yung polisiya na kasi in fact, sa mga ibang bansa, umu-okay naman yan eh. May mga panahon na akma yung ganyang polisiya. Sa ngayon, mga kababayan, hindi po yan akma. Kasi sa ngayon, tumataas ang presyo ng bilihin. Dapat ito yung mga panahon ngayon na gumawa ang paraan ng gobyerno para maibaba ang presyo. One of the ways to lower prices is actually to lower taxes. Kasi pagka bumaba ang tax, mas marami na ang kaya nating mabili kasi bumaba yung buwis na binabayaran natin. And at the same time, makakapag-increase ito ng economic activity para naman hindi maging 3% yung economic growth natin. So merong kabilang side ditong polisiya nito na hindi ganito sa palagay ko, no, na hindi ito yung pinaniniwalaan ng ating mga economic policy managers, including Secretary Recto, no. So kung may mga nananawagan na siya umupo sa pwesto, mga tao lang po yan na naniningil sa kanya, no? Kasi kung nakikita natin sa ngayon na mataas na presyo ng mga bilihin, in part, it's a result of government mismanagement of the economy. No? So kagaya ngayon, it took them a while to realize na, okay, tanggalin natin yung excise tax. It took them a while to reach out to China to ask for, access sa crudo. No? In fact, mga ibang bansa, weeks ago, kagaya ng Canada, kinausap na si President Xi ng China. No? So, kumbaga, ito nakikita natin ngayon na mataas sa presyong bilihin, no? Bagamat global yan, yes, naintindihan natin na itong shock na nangyayari na sa atin is global in nature ito kasi wala naman tayong control dun sa Middle East. Pero, hindi ibig sabihin na walang pwedeng gawin yung gobyerno natin. And sa nakikita natin sa ngayon, no, dalawa yung nakikita ko. Unang-una is mabagal yung naging pagkilos ng gobyerno para ma-minimize o ma-mitigate yung shock na dumating sa bansa. Yun yung una, mabagal. And ikalawa, ineffective, no? Kasi nakita natin ngayon, may mga ginagawa sila, but yet it did not help actually lower prices. So, kumbaga, hindi lang kulang, mabagal pa yung kilos. At they're late in the game, Admar, no? So, itong mga kababayan natin na gusto si Secretary Recto na bumaba sa pwesto, naniningil yung mga yan. They're asking him, asking him to step down because that is accountability, Admar. Since na-mention mo accountability, the buck doesn't stop with Secretary Recto. In terms of accountability, the buck stops with the President himself. At the end of the day, Admar, it is the President who remains accountable to the people. Kung ano man yung nangyayari sa ngayon, sa kanya yan. No? So, ultimately, ang sisingilin dyan ay si Pangulong Marcos Jr. Opo. Doc, huli na lang. Nalagpasan na ba ng epekto ng oil crisis yung naging epekto ng pandemya noon sa pagdating sa aspeto ng ekonomiya? Kumbaga, mas malalaho ba ang oil crisis na ngayon kumpara sa pandemya noon pagdating sa aspeto ng ekonomiya? Oo. So, I understand, Jake, wala tayong masyadong oras. No? But I'm gonna give you a very brief response. Nung panahon ni FPRRD, mas handa ang bansa sa anumang krisis. Bakit? Unang-una, mas mataas ang paglago ng ekonomiya. At ikalawa is yung ating pangungutang, no, yung debt to GDP ratio, mababa. No? It was around 39% kung hindi ko nagkakamali. Basta mababa siya, less than 40%. Mababa. Nagkaroon ng pandemic, the country was in a better position. Kasi nga maayos yung pamamalakad, no, nung mga panahon na yon. Fast forward, ngayong krisis sa gitnang silangan, yung gera ng US, Israel at Iran. We are less prepared. Bakit? The quarter preceding nung nagkaroon ng gulo sa Middle East,
ang growth natin was only 3%. Ikalawa, yung debt to GDP ratio natin already is more than mga 60% na. So, ibig sabihin, kung magkaroon ng shock na kinakailangan nating mangutang, no, para sa pang-ayuda, to provide subsidy sa transport sector, tulong sa mga mahihirap, no, sa ating mga kababayan, we have very little room to maneuver as a result. No, mas hindi handa ngayon kaysa noon. This could have been prevented if the Marcos Jr. government, in the first 3 years, no, nung half ng 2022, 2023, 2024, 2025, 3.5 years, naging mas prudent sila in terms of kanilang economic policy. Ibig sabihin prudent, hindi sila gumastos ng gumastos, hindi sila naningil ng maraming buwis, hindi sila nangutang ng nangutang. And yet, what happened in those 3.5 years, mga kababayan, has set the stage kung ano yung krisis na nararamdaman nating lahat ngayon dyan sa Pilipinas. Kasi, ang nangyari mga kababayan, hindi tayo naging mas handa kagaya nung panahon ni Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte. So yun yun, Jay, no? We don't have much time, but I think, yun yung gist niyan. Nung panahon ni FPRRD, we were more prepared for a shock compared to now we are less prepared. Kaya tayo naging less prepared dahil sa kagagawan din ni Pangulong Marcos Jr., kagagawan ng Congress, kasi nga instead of being prudent in terms of using people's money, gumastos sila ng gumastos, at ito po ang naging pinahinatnan natin sa ngayon, mga kababayan. Mensahe po ninyo sa mga kababayan po natin, lalo na sa mga karaniwang tao na papaano ba sila makaka-adjust sa ganitong economic environment, Doc, na meron tayo ngayon? Well, ang mensahe sa ating mga kababayan, alam nyo, dahil sa klase ng gobyerno na meron tayo ngayon, huwag nyo na silang asahan. Wala kayong maasahan sa gobyerno. May ayuda, yes. And again, ayuda is temporary. So, sa palagay ko, under kay Marcos Jr., expect nothing. No? Kasi nga, sabi ko nga kanina, he's doing one thing sa kaliwa, iba yung ginagawa sa kanan. So he's not being forthcoming sa mga tao. Iba yung ginagawa niya sa sinasabi niya. So, base dyan, pretty much the people, you're left on your own. So, ibig sabihin, magtulungan tayo. No? So, halimbawa, kayo bibiyahe, pupunta kayo ng palengke, baka pwede kayo mag-carpooling. No? Samahan niyo yung mga kaibigan niyo, yung mga kapitbahay niyo, pupunta tayo ng palengke, maghati-hati kayo sa gastos. So, kumbaga, bayanihan, no? Tayo-tayo pa rin, and we need to rely less sa gobyerno, lalo-lalo yung kasi ng gobyerno na meron dyan ngayon. No? Hindi yan kagaya nung panahon ni FPRRD na maasahan yung gobyerno. Ngayon, hindi. Ang nangyari kasi ngayon, puro grafting corruption, puro kanila, wala sa inyo. So, sa ngayon, wala kayong maasahan, no? sa ating gobyerno, unfortunately. So, you have to rely on your own and be resilient on your own para malagpasan natin itong krisis na ito. Which, by the way, Jay, malagpasan din naman natin ito kasi itong mga krisis na ganito, temporary lang naman yan. Kaya lang medyo baka magtagal ngayon. But nonetheless, matatapos din naman.